SSS sets 3-year pension increase without contribution hike. O di ba? Napakagandang balita. Increase by approximately 33% para sa inyong retirement, disability pensioners, and 16% for death survivor pensioners. Yes, sabi ni Boy Salcedo Arbis, mga kasama kung pensioners, pasalamat na lang po kayo. Maganda pa rin itong balita kasi may increase. Sunod-sunod siya for 3 years mga kababayan beginning sa September. O ngayon, ito pala yung 4 na mga senador na nagpirma ng resolution appealing sa Supreme Court ruling that the High Tribunal defined initiating an impeachment complaint as putting it in the order of business and referring it to a proper committee. This was not done. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Ibigay ko po ito sa inyo na napakagandang balita para sa mga SSS members. SSS sets 3-year pension increase without contribution hike. O di ba? Napakagandang balita para po sa mga SSS members. Walang increase sa contribution. May increase po sa inyong magiging pension. So sabi dito sa balita mga kababayan, itong 3-year pension increase na magsisimula sa September 2025 is a move that will benefit 3.8 million pensioners without imposing a contribution hike. After 3 years, pensions will have increased by approximately 33% para sa inyong retirement, disability pensioners, and 16% for death survivor pensioners. Yung increase, sabi po rito, will be implemented annually in 3 tranches. Each September as follows. Yan po, 3 tranches. Magsisimula September 2025. Retirement and disability pensioners, 10% increase. Death or survivor pensioners, 5% increase. Next year, September 2026, ito pala na nauna, na September 25. For pensioners as of August 31, 2025. Then sa September 2026, para naman ito sa mga pensioners as of August 31, 2026. 10% increase sa retirement and disability pensioners. 5% additional para sa death or survivor pensioners. Then pangatlo po, September 2025. For pensioners as of August 31, 2027 pala, 2025. 2027, another additional increase na 10% sa retirement and disability pension and pensioners. In death or survivor pensioners, 5% increase. Sunod-sunod po, 3 taon, walang hike, walang increase sa contribution po. Ang may increase yung pension po ninyo. Di ba napakaganda mga kababayan na balita para sa mga SSS pensioners, mga nagtatrabaho po sa pribadong mga kumpanya? First time siya na mangyari na may ganitong sunod-sunod na increase. O may reklamo pa ang mga mamamayan po. Hindi maubusan ng reklamo. Yan sabi ni Greg Ramsey, hindi talaga maganda ang administrasyon ngayon. Samantala si Duterte, 1,000 increase sa lahat ng SSS pensioner. Dapat ganun. Alata may ginagawa sa pera ng bayan. Kawawa talaga mga Filipino. Kailan kaya tayo makakatagpo ng presidente na may malasakit sa bayan at sa mga Filipino? Ang mareklamo man lang po, ang mga DDS, laging may reklamo. Yes, sabi ni Boy Salcedo Arbis, mga kasama kung pensioners, pasalamat na lang po kayo, palasalamat na lang po tayo, kahit maliit, at least nabigyan kaysa naman wala talaga. Sagot ni Arnelio Padua, because of Duterte, we have an oversupply of idiots in the Philippines. Sabi ni Daniel B. Acosta, kapag malaki ang hulog na contribution noon, malaki rin pensyon. Kaya magtiis kayo, talagang ganyan ang buhay, di pantay-pantay. Sabi ni Delia Laurido, di naman binigay ni Digong yung additional na 1,000K at syempre factor yung pondo. Let's be thankful kung mayroon mga kapatid. Yan ang hindi
nakukuha mga kababayan ng mga tao na ang secret po ng pag-asenso, be thankful, in everything give thanks. Pag hindi ka marunong magpasalamat sa mga biyayang natatanggap mo, gaano man kaliit o kalaki, malamang sa malamang, sa mga susunod na panahon, mawawala ang blessings. Kasi nga, hindi ka marunong magpasalamat. In everything give thanks, sabi sa Bible. Sabi ni Neil Galigon, malaki po ang taas kumpara sa pinakaantay na 1,000 pesos increase. Halimbawa lang, yung pensioner tumanggap lang ng 4,000 plus per month. 400 din yan. After 3 years, 1,200 na tinaas ng pension niya. Problema, baka ibalik sa dati after 3 years. Iraraso naman din kaya ng pondo, di kaya ng pondo. Pero may mga thankful din. Poring Gibara, thanks po sa SSS sa increase. Malaking tulong na po sa aming mga pensioners. Sabi ni Myla Moran, it's good news to all pensioners. Sabi ni Marieta Labado, how about bigyan mo na yung hindi nyo pa nabibigyan ng claims bago yung increase ng pension? Daming mga requirements ang hinihingi na pinapadelay na lang ng process. Sabi ni Kurakdot, 3K times 10% equals 300, dagdag equals 3,300. Sus Mariusep, hindi na lang yung matagal ng 1,000K increase, second tranche, panalo dito yung may 18,000 plus 1,800 increase equals 19.8 thousand. Almost 20,000 na pension. Imbes na ang 1K, lahat lugi na naman yung mga maliliit na pension. Kung buti pa sa mga miyembro ng 4Ps at ayuda, yung mga SSS pensioners nag-ambag sa ekonomiya, talo. Sari-saring reaction mga kababayan. Sabi ni Francisco Canlas, na basura ang sinabi ni Digong na increase na walang nangyari sa 1K na dagdag. Sabi ni Olram, good news for those who will retire this coming August. Lolita Agawin, sa dami po ng post ng SSS, totoo na po siguro. Sabi ni Sofia Atienza, sana ginawa na lang 10% lahat. Kawawa naman ang survivor na pag-iwanan na nga sila, tapos 5% lang sa kanila. Maganda pa rin itong balita kasi may increase. Sunod-sunod siya for 3 years mga kababayan, beginning sa September. O ngayon, ito pala yung 4 na mga senador na nagpirma ng resolution appealing sa Supreme Court ruling on Sara Duterte trial. Ayan o, si Risa Ontiveros, si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino at saka si Tito Sen. Sabi po ni Senator Kiko Pangilinan and 3 other senators sa kanilang resolution, it is the Senate position anya that a reconsideration by the Supreme Court of its ruling would reconcile the constitutional provisions on the Supreme Court's power of judicial review, the House of Representatives' power to initiate impeachment complaints, and the Senate's power to try and decide impeachment cases. Sa 2-page resolution, sabi po nila, this would ensure that all powers are given proper effect consistent with the entrenched principle of constitutional construction established in Civil Liberties Union versus the Executive Secretary, which states anya that one constitutional provision should not negate the other. The draft cited the opinion of former Supreme Court Associate Justice Adolfo Asconia that while the 97-page decision of the court in Duterte's case may be legally correct, it strikes him as grossly unfair anya because it rules the articles of impeachment adopted by the House of Representatives as violating the only one complaint within 1 year rule by crafting a new definition of what constitutes being initiated and applying it to a complaint adopted in reliance on its previous and then prevailing definition. Sa impeachment case anya of then Chief Justice Hilario Davide Jr., the draft resolution noted that the High Tribunal defined initiating an impeachment complaint as putting it in the order of business and referring it to a proper committee. This was not done to the 3 earlier complaints filed against Duterte. Sabi po sa resolusyon, as pointed out ng mga senador, nitong 4 na mga senador. So yung Senado, resolusyon po ang kanilang pinapaikot. Yung Congress naman po, motion for reconsideration ang kanila pong ipafile.
So abangan natin kung ano yung mga magiging developments nito na impeachment case laban kay Sara Duterte. Kung tuluyan na ba siya na mababasura o magiging tuloy-tuloy pa rin. Pero sabi nga natin mga kababayan, kung talagang wala na, may next year pa naman. 7 months yung ating palilipasin para sa panibagong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.